Kyrie Irving inaasahan ang matinding Luka Doncic laban sa Dallas, pero aminadong ayaw magpatalo. LeBron malaki ang paniniwalang magtatagumpay ngayong taon dahil sa game plan, at Warriors may panglaban na sa playoff. Butler nilinaw ang tsansa ng Warriors ngayon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Dallas Mavericks ay makakaharap si Luka Doncic sa unang pagkakataon ngayong Miyerkules ng araw mula nang biglaan siyang ipinagpalit sa Los Angeles Lakers noong simula ng buwan. Isa itong labang inaabangan ng marami dahil ang kasunduan ay nagpadala sa isang superstar na hindi pa man pumapasok sa kanyang prime sa ibang team, isang bagay na bihirang mangyari sa NBA. Higit pa rito, si Doncic mismo ang nagdala sa Mavericks sa NBA Finals noong nakaraang season. Walang dudang magiging emosyonal ang labang ito sa LA, pero ayon kay Kyrie Irving, nais niyang huwag muna mag-focus sa aspetong iyon kundi sa mismong laro. Inaasahan ko ang isang laban na mataas ang kalidad, ani Irving matapos ang kanilang 126-102 na pagkatalo sa Golden State Warriors noong Lunes. Napakaraming magagaling na manlalaro sa sahig, maliban sa halatang kwento ng laban. Luka na dating nasa Dallas at ngayon ay nasa Lakers, nagawa na ang narrative. Wala na akong madadagdag pa roon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay tiyakin na nakafocus kami sa laro na kailangan naming mapanalunan. Alam naming handang-handa silang kalabanin kami, patuloy ni Irving. Alam nating puno ng kumpiyansa si Luka sa larong ito. Galing siya sa isang malakas na laro, kaya tiyak na ganado siya. Kailangan lang naming maging handa sa kung ano ang kaya niyang gawin. Luka Doncic, handang gumanti? Mula si Doncic sa isang monster performance laban sa Denver Nuggets noong linggo, may 32 puntos, 10 rebounds at 7 assists sa 123-110 win for Lakers. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa LA, tila mas komportable na siya sa kanyang bagong kapaligiran. Bagamat hindi pa siya 100% mula sa kanyang calf sprain, siguradong sabik siyang magpakitang gilas laban sa Mavericks, ang team na bigla ang nagbago ng takbo ng kanyang karera. Maraming ulat ang nagsasabing nagsawa na ang Dallas sa pagiging pabaya ni Doncic sa kanyang kondisyon, kulang sa effort sa depensa at ilang off-court habits. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, siya pa rin ang namuno sa liga sa scoring noong nakaraang season. Anuman ang tunay na dahilan sa likod ng trade, tiyak na gagamitin ito ni Doncic bilang motibasyon, lalo na't kilala siya na mahilig sa trash talk, totoo man o imbento niya lang. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paghaharap na ito? Sa ibang balita naman, noong linggo nang hinarap ng Lakers ang Denver Nuggets, ang koponang madaling nagputol sa kanilang season sa loob ng nakaraang 2 taon. Ngunit sa pagkakataong ito kasama na nila si Luka Doncic at dinurog nila ang Denver. Napakaganda ng ipinakita ng Lakers dahil hindi sila nagpahuli sa kahit isang beses sa laro. At dito nagkaroon ng unang breakout game si Luka bilang isang Laker. Ano ang nagbago para sa Lakers sa larong ito kumpara sa huling laban nila kontra Denver? Ang kakayahan nilang pigilan si Nikola Jokic. Noong linggo, 7 shots lang ang attempt na ginawa ni Joker, ang kanyang pinakamababang bilang ngayong season. Umiskor lamang siya ng 12 puntos, ang kanyang pangalawang pinakamababang total sa taon. Malinaw na hindi pangkaraniwan na mapipigilan si Joker sa ganoong kaunting shot attempts, ngunit kahanga-hanga pa rin na nagawa ito ng Lakers kahit nakakaunti lang ang malalaking manlalaro nila na kayang lumaban kay Jokic. Matapos ang panalo, nagbigay ng pahayag si LeBron James tungkol sa kung paano nagampanan ng team ang kanilang game plan at nanalo nang sila ay sama-samang nagkaisa. Kailangan namin itong gawin para manalo, sabi ni James. Para maging matagumpay kami, para manalo kami sa pangmatagalan, kailangan naming magtiwala sa aming game plan. Kailangan naming maging focus at detalyado. Mayroon na kaming tamang personnel na talagang makakatutok sa plano at magiging estratehiko sa aming pagpapatupad ng opensa at depensa. Paano nila nagawang pigilan si Jokic? Ito na ang pangalawang beses na hinarap ng Lakers ang Nuggets ngayong season. Sa kanilang unang pagkikita, bago magsimula ang laro, pinag-usapan ni Lakers head coach JJ Redick kung gaano kapanganib si Joker kapag nasa kanya ang bola at siya ang nagiging sentro ng opensa ng Denver. Sa tingin ko, wala talagang posisyon kung saan magiging favorable sa amin kung nasa kanya ang bola. Kaya kailangang may game plan kami para doon, sabi ni Redick. Sana hindi siya makakuha ng bola. Noong unang laban nila, napakaraming beses na nasa kamay ni Jokic ang bola. Umiskor siya ng 34 na puntos sa
12 out of 20 shooting. Ngunit ang panalo noong linggo ay kabuuang kabaligtaran ng naunang pagkatalo, isang malinaw na patunay kung paano lumago at nag-improve ang Lakers ngayong season. Sa teorya, ang Lakers na may Jackson Hayes lang bilang sentro ay dapat na nadomina ni Jokic. Gayunpaman, dahil sa pagsusumikap ni Rui Hachimura at ng buong team sa pagpigil kay Joker na makuha ang bola at alisin ang scoring sa paint, mas naging organisado at epektibo ang Lakers. Isang panalo lang ba ito o may mas malaking kahulugan? Habang isa lang itong panalo kontra sa Nuggets, may mas malaking mensaheng dala ito. Ang Lakers ay nasa momentum, panalo sa 8 sa kanilang huling 10 laro, 2 laro na lang ang agwat nila sa second seed sa Western Conference. Kung patuloy silang magtitiwala sa proseso at sumunod sa kanilang game plan, magagawa nilang ganap na mapakinabangan ang kanilang potensyal. At ngayong si Luka Doncic ay isang Laker na, tila walang hangganan ang potensyal na ito. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, 5 panalo sa kanilang huling 6 na laro ang mabilis na nagbago sa takbo ng season ng Golden State Warriors. Simula nang maidagdag si Jimmy Butler sa roster na mayroon ng Stephen Curry at Draymond Green, naiangat ni Steve Kerr at ng kanyang koponan ang kanilang laro sa mas mataas na antas. Ang Warriors ngayon ay mas matindi at agresibo sa depensa, mabilis at maingat sa transition at higit sa lahat, mas nagkakaisa bilang isang team upang mapalabas ang pinakamahusay sa isa't isa. Ang pagkuha kay Butler ay inaasahang magpapalakas sa Warriors. Isa siyang All-NBA caliber na manlalaro na pumuno sa isang posisyong kailangan nila at perpektong bumagay ang kanyang laro sa estilo ni Curry. Ngunit kahit alam ng marami na malaki ang magiging epekto ni Butler, ang bilis ng pagkakabuo ng chemistry ng team ang siyang nagulat sa lahat. Isa siyang All-NBA caliber na manlalaro na nagpuno sa isang posisyong kailangan nila at perpektong naging angkop ang kanyang laro sa estilo ni Curry. Butler sa championship guarantee ni Green. Sa isang kamakailang panayam kay Anthony Slater ng The Athletic, tinalakay ni Butler ang naging pahayag ni Draymond Green kung saan ginagarantiya nitong magtatapos bilang kampiyon ang Warriors sa 2025. Hindi ko gaanong pinapansin ang nangyayari sa social media kaya hindi ko alam na sinabi niya yon, ani Butler. Pero may tsansa talaga kami at hindi ito dahil sa akin, hindi ito dahil sa enerhiyang maaaring dala ko. Ito ay dahil lahat kami sa team ay naniniwalang kaya naming manalo at yun lang ang mahalaga. Lakas ng Warriors sa playoffs. May 4 na championship na sina Curry at Green habang si Kerr ay may multiple rings bilang player at coach. Ibig sabihin, ang karanasan at kaalaman ng Warriors sa playoff basketball ay isang malaking bentahe laban sa ibang koponan. Idagdag mo pa ang hindi sumasayaw sa pagkatalo na mentalidad ni Butler at makikita mo ang malinaw na recipe para sa tagumpay. Ang matibay na paniniwala sa sarili ay isang makapangyarihang bagay. Sa talento ng Golden State, ang kanilang lumalawak na kumpiyansa ay maaaring magdala sa kanila sa isang malalim na postseason run o maging sa isang kampyonato. Warriors bumabalik sa championship form. Simula nang dumating si Butler, bumalik ang kumpiyansa ng Golden State. Ngayon, mabilis silang lumalapit sa Los Angeles Clippers para sa pang-6 na pwesto sa Western Conference na kasalukuyang 1 kalahating laro na lang ang pagitan. Sila ay naglalaro na parang sila ang paborito sa bawat laban. Ang huling beses na ganito ang kumpiyansa ng Warriors noong 2022, ang huling pagkakataong sila ay nagkampiyon. Totoo, tumatanda na ang Warriors. Kaya naman, may dahilan silang maglaro ng may matinding sigasig at determinasyon. Hindi sila ang inaasahang lumabas bilang hari ng Western Conference. Pero base sa kanilang ipinapakita ngayon, hindi sila dapat balewalain sinuman. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan sa tsansa ng Warriors ngayon?